Masyadong malakas ang aking ama. Hindi ko siya kayang kalabanin. Anong ibig mo sabihin? Ang ama ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Siya rin ang aninong laging nasa kwarto mo. Pinipigilan niya akong makapasok sa panaginip mo. Mahal kita, Maria. Mahal na mahal. Kaso hindi tayo para sa isa't isa. Ayokong nakikita ka pang nahihirapan pa. Kapag nalaman ni ama na magkasama ulit tayo, baka... Stay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maria. Taga Laguna ako. Ang kwentong ibabahagi ko ay nagsimula noong grade 4 pa lang ako, taong 2003. Matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwento kong to o wag na lang. Pero nandito na ako eh. Ako lang kasi ang nakakaalam nito dahil wala akong pinagsasabihan ng kahit sino, pwera sa mga magulang ko. Alam nilang nagustuhan ako ng isang engkanto pero hindi nila alam ang buong detalye. Natatakot kasi ako na baka pagtawanan ako at hindi paniwalaan ng mga taong pagkukwentuhan ko nito. Simula nang mapakinggan ko ang kwento ni Rafael na umibig sa tagalupang si Jane, ay narealize ko na hindi lang pala ako nag-iisa. May mga kagaya pala ako na minsang umibig sa hindi natin kauri. Kaya naman tulad ni Jane, ay naglakas loob din akong ibahagi ang kwento kong to sa inyo. Dati naman ay normal ang buhay ko. Iisang eskwelahan lang ang pinasukan ko noong elementarya ako. Pero nang tumuntong ako sa grade 4, ay dito na nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Whole day ang pasok namin at dahil malayo sa school ang bahay namin, ay nagbabaon na lang ako ng tanghalian para dito na kumain kasama ang ibang mga kaklase ko. Katapat ng room namin ang building ng room ng grade 5. Sa pagitan ng mga classroom ay ang malaking puno ng akasya. Dito kami madalas maglaro ng tagu-taguan pagkatapos namin kumain. Maria, ikaw na ang taya. Ako na naman ang taya. Ano ba yan? Pumunta na ako sa puno ng akasya at yumuko na lang para dito magbilang. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. 1, 2. Nagsimula ako magbilang hanggang 10. Tahimik na yung paligid kaya pinaghanda ko na sila dahil magsisimula na ako maghanap sa kanila. Game na ba kayo? Basta game na. Paglingon ko ay wala na yung mga kalaro ko. Napakatahimik na ng paligid kaya nagsimula na ako maghanap nito. Pero parang walang katao-tao maliban sa akin at sa isang lalaki na mas matanda lang sa akin ng ilang taon. Hindi ko siya pinansin nito kasi inisip ko na baka nagdala lang siya ng pagkain sa kapatid niya. Hindi kasi siya naka-uniform ng katulad sa amin. Nakasuot lang siya ng polong puti at black pants. Bilugan ang mukha nito. Maputi at kulay maisang buhok. Kamukha nito yung artistang si Leonardo DiCaprio ng kabataan nito. Nilampasan ko lang yung lalaki at nagsimulang hanapin ang mga kalaro ko. Hindi ko sila makita kaya bumalik na lang ako ng classroom namin. Pero wala ring katao-tao rito. Ano ba naman yan? Ang usapan walang magtatago sa malayo eh. Asa na kaya yung mga yun? Ang gagaling nilang magtago ngayon ah. Lumabas ako para hanapin sila ulit sa paligid ng room namin. Napapagod na ako nito pero hindi ko talaga sila makita. Naikot ko na nga ang buong paligid ng classroom namin pero wala talaga sila rito. Akala ko nga ng mga oras na to, pinagtitripan lang nila ako. Uy, Lizelle! Judy! Joshua! Lumabas na kayo dyan! Magta-time na! Wala pa rin lumalabas kahit isa sa mga kalaro ko. Sa totoo lang, napipiko na ako nito habang patuloy ko silang hinahanap. Nang hindi ko na talaga sila makita, ay nilapitan ko na yung lalaking nakatayo malapit sa puno ng akasya para tanungin siya. Kuya, nakita mo po ba kung saan nagtago yung mga classmate ko? Hindi ko po kasi sila makita eh. Ayun oh, nasa likod lang ng malaking puno. Wala naman eh. Kanina pa ako naghahanap dun pero hindi ko sila makita. Umiyak na ako nito dahil sa inis at pagod na rin. Dahil sa sobrang inis ko ay umupo na ako sa tapat ng puno at isinubsob ang mukha ko sa mga tuhod ko at dito lalong umiyak. Ilang saglit lang ay nakarinig ako ng mga ingay. Tinatawag nila ang pangalan ko kaya agad akong tumingala. Uy, Maria! Ano ba? Ang daya mo naman eh. Kaya pala ang tagal mong maghanap kasi natutulog ka na dyan. Anong natutulog? Kayo nga tong hindi ko mahanap. Nang magring ang bell, ay nagtakbuhan na kami papasok sa classroom. Pagpasok ko, ay nagtaka ako nito kasi nandito na ang teacher namin, pati na rin ang ibang mga kaklase namin. Pero nang pabalik-balik ako dito kanina para maghanap sa mga kalaro ko, ay wala akong nakita maski isang tao.
Pagpasok namin ng classroom ay nagtatalo pa rin kami nila Judy. Ipinipilit kasi nila na hindi ko sila hinanap at natulog lang ako sa ilalim ng puno. Narinig yun ng teacher namin kaya kinausap niya ako. Sabi niya, wag daw ako matutulog sa ilalim ng puno kung inaantok daw ako. Dito na lang daw ako sa loob ng classroom namin matulog. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinagbabawalan. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay ay yun pa rin ang nasa isip ko kung paanong hindi ko sila nakita. Pero dahil bata pa ako nito ay inisip ko na lang na baka totoo nga ang sinasabi nila Judy na nakatulog lang siguro talaga ako. Baka panaginip lang ang lahat ng paghahanap ko, pati na rin ang lalaking pinagtanungan ko. Akala ko simpleng panaginip lang ang lahat kasi nanaginip ulit ako ng gabing to. Nakita ko yung batang lalaki. Nakasuot pa rin siya ng puting polo at black pants. Kapareho nung una ko siyang makita. Nakangiti lang siya sa akin habang nakapamulsa. Hindi ko alam nito kung bakit sumama ako sa kanya nang iabot niya ang kamay niya sa akin. Para bang wala ako sa sarili habang naglalakad kaming magkahawak kamay. Wala kaming imikan habang naglalakad nito. Ang ginagawa ko lang ay abalang nagmamasid sa paligid. Ang liwanag ng buong paligid dito para kaming nasa isang paraiso. Maraming mga halaman at mga bulaklak. May falls din at napakalinaw ng tubig nito. Napakasarap habulin ng mga paru-parong nagliliparan sa paligid namin. Tumingin siya sa akin nito at parang may hypnotismo ang mga mata niya. Kasi napapatitig din ako. Ngumiti siya sa akin kaya natutulala lang ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nito. Hanggang sa may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Kasabay pa nito ang pagyugyug ng katawan ko. Anak! Gising na! Tanghali na! Baka malate ka sa klase! Nang magmulat ako ng mata ay si mama ang bumungad sa akin. Niyuyugyug niya ako dahil ang hirap ko raw gisingin. Napaisip ako nito kung bakit ganun ang panaginip ko. Para kasing totoong totoo. Pakiramdam ko totoong nangyari yun dahil ramdam ko pa rin sa palad ko na nakalapat sa palad ko ang palad niya. Simula nito hanggang graduate ako ng grade 6 ay nakikita ko pa rin ang lalaking yun sa panaginip ko. Minsan nga parang ayoko nang magising kasi ang ganda ng lugar na pinagdadalhan niya sa akin. Payapa ang paligid lalo na kapag kasama ko siya. Lumipas ang mga panahon hanggang maging 4th year high school na ako o grade 10 kapag kinonvert ngayon. Nagkaroon ako ng textmate. Lagi kami magkatawagan hanggang sa nag-meet kami. Doon ko lang nakita ang mukha niya at kamukha niya pa talaga yung lalaki sa panaginip ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang to pero kamukha talaga niya. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ibang mukha ang dinidescribe ng mga kaibigan ko kapag napag-uusapan namin ng boyfriend ko. Oo, naging kami ng lalaking ka-textmate ko. Maputi kaya yung boyfriend ko. Kamukha nga ni Leonardo DiCaprio. Hoy, wag kang assuming. Hindi no, maitim ang boyfriend mo. Pero hindi rin naman maputi. Maka Leonardo DiCaprio ka dyan. Ano kasi Rose? Ibang boyfriend sigurong tinutukoy mo no? Paano namang iba? Baka kayong nagkamali ng tingin, no? Oo na, may itsura naman yung boyfriend mo. Pero kung kamukha ni Leonardo DiCaprio, nahihibang ka na ba girl? Baka may iba ka bang jawang tinutukoy? Nagtawanan sila kaya hindi na lang ako kumibo. Iniisip ko na lang na baka binibiro lang nila ako. Pagkatapos ng klase ay dumiretso na ako sa bahay para gumawa ng assignment. Hindi ko na malayan na nakatulog na ako hanggang sa makita ko ulit siya sa panaginip ko. Matagal siyang hindi dumalaw sa panaginip ko kaya naman nagtataka ako kung bakit napapanaginipan ko na naman ang misteryosong lalaking to. Bakit? Anong bakit? Bakit may iba ka na? Anong iba? Akala ko akin ka lang. Pero bakit mo ako pinagpapalit sa kanya? Unang beses to na kinausap niya ako sa panaginip ko. Dati kasi ay nagkakatitigan lang kami at nagkakangiti ang dalawa. Pero ng panahong to, sobrang lungkot niya. Ang lungkot ng mga mata niya at ang boses niya ay pahina ng pahina sa pandinig ko. Hanggang nagising ako sa pagtawag ni Papa dahil maghahapunan na raw kami. Sobrang bigat din ang loob ko nito. Pero pinagsawalang bahala ko na lang to para hindi mapansin ng mga kasama ko sa bahay. Pagkatapos ng hapunan ay dumiretso kaagad ako sa kwarto para matulog. Gusto kong ituloy yung panaginip ko dahil nalilito ko sa sinabi ng lalaking yon. Pero imbis na siya ang mapanaginipan ko ay ang boyfriend ko ang nakita ko. Oo, at magkamukha nga siya sa paningin ko. Pero sigurado akong boyfriend ko ang nasa panaginip ko nito. Nakatalikod siya sa akin at may kahawak na kamay na ibang babae. Hanggang bigla akong nagising at mas lalong bumigat ang pakiramdam ko.
Kaya tinawagan ko kaagad ang boyfriend ko at sinabi ko sa kanya kaagad kung ano ang nasa panaginip ko. Ang sabi nito, imposible raw na may ibang babae siya. Napapraning lang daw ako kaya kung ano-ano ang napapanaginipan ko. Dito na nagsimula ang palagi naming pag-aaway. Puro na lang away bate hanggang sa tuluyan na kami maghiwalay. Pansin ko rin naman kasi na marami siyang ka-textmate na mga panahon na to. Palihim kong iniyakan ang paghihiwalay namin ng boyfriend ko. Hindi naman kasi alam nila mama na may boyfriend na ako. Kaya ang hirap itago ng sakit na nararamdaman ko noon. Ang naging karamay ko lang noon ay ang misteryosong lalaki sa panaginip ko. Muli siyang nagpakita habang tulog ako. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala niya ulit ako sa isang paraiso. Nakakahawa ang mga ngiti niya habang hawak ang kamay ko. Ang gaan ng pakaramdam ko dahil kasama ko siya habang sabay kaming naglalakad sa napakagandang lugar na to. Alam mo, kung pwede lang sana kitang isama rito habang buhay, gagawin ko. Sana nga, dito ka na lang sa akin eh. Nakatingin lang ako sa kanya nito. Tuwing nandun ako sa lugar niya, parang lagi ako nahihipnotismo. Parang nagwawala ako sa sarili ko. Pinagmamasdan ko lang siya at pilit na inuunawa ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Madalas ko siyang hindi maintindihan dahil tuwing nagsasalita siya ay pahina ng pahina ang boses niya. Dumaan ang mga araw na palagi ko siyang napapanaginipan. Walang palya yon. Halos gabi-gabi niya akong dinadalo sa panaginip ko. Mas nagiging malapit siya sa akin. Kung dati hinahawakan niya lang ang kamay ko, ngayon ay nagagawa niya na akong halikan. Hindi man kami gaano nag-uusap, ay masaya naman ako dahil sa gabi-gabi niyang pagdalaw sa panaginip ko. Minsan ay nagising ako dahil hinahampas ni mama ang mga kamay ko. Tumataas daw kasi to na parang may inaabot kahit natulog naman ako. Nagpatuloy ang mga panaginip ko na to hanggang sa tumuntong na ako ng kolehiyo. Hindi ko pa alam kung ano siya noon. Nahihiwagahan ako sa kanya pero wala naman ako makuhang sagot kung ano bang klaseng panaginip ang nangyayari sa akin. Kung totoo ba siya o hanggang panaginip lang talaga. Noong huling taon ko sa kolehiyo ay may pinakilala sa akin ng kaibigan ko na pinsan daw niya galing sa Mindoro. Natawagin na lang natin sa pangalang Hill. Pumayag akong ireto niya ako sa pinsan niya kasi umaasa ako na kapag nagka-boyfriend na ako ay baka matigil na ang mga panaginip ko. Masyado na kasi ako nahuhulog sa isang lalaki na tingin ko noon ay hindi naman totoo dahil nangyayari lang ang lahat ng iyon sa mga panaginip ko. Niyaya ako ni Hill na lumabas para magsimba. Sumama ako dahil kasama din naman namin ng friend ko. Pumunta kami sa isang lumang simbahan na first time ko lang mapuntahan. Pagkatapos namin magtirik ng kandila at magdasal, ay biglang may lumapit sa aking matandang babae. Nagulat pa nga ako nang kausapin niya ako. Binalaan niya ako na wag daw kaming magbibigayan ng singsing. Nagtataka nga ako kasi ang weird ng matandang to. Sinabi pa niyang magising na raw ako sa panaginip ko para makawala raw ako sa kanya. Hindi ko alam nito kung yung lalaki ba sa panaginip ko ang tinutukoy niya. Hanggang sa hinila na lang ako ng kaibigan ko palabas ng simbahan. Nagtatawanan pa sila ni Hill dahil sa kawirduhan daw ng matandang babae na yon. Habang ako naman ay napapaisip sa sinabi ng matandang yon. Hanggang nagdaan ng mga araw ay nawala sa isip ko ang sinasabi ng matandang yon. Bago umuwi si Hill sa Mindoro ay tinanong niya ako kung gusto ko siyang maging boyfriend na. Mabait naman siya kaya sumagot na ako ng oo. Nang araw nang sinagot ko si Hill, nakita ko ulit yung lalaki sa panaginip ko. Nakatingin siya sa amin habang malungkot ang mga mata. Simula rin ng araw na to ay hindi ko na siya ulit na panaginipan pa. Maria, bakit gabi ka na umuuwi? Ma, di ba kapag Webes ay sa kanlubang kami nag-PPE dahil sa badminton? Bakit sinasabi nila na may nakikita silang kasama mong lalaki kapag umuuwi ka? Anong lalaki, ma? Mag-isa lang naman ako umuwi at wala akong ibang kasama. Anong wala? May nakikita nga sila sa'yo. May kasama kang lalaki, tinahatid ka pa pauwi rito. Ma, wala po talaga akong kasama na umuwi. Ako lang po talaga mag-isa. Umayos ka, Maria, ha? Malilintikan ka talaga sa akin kapag hindi ka nakagraduate ng kolehiyo. Hindi pa kami legal ni Hill noon sa parents ko. Pero imposible talaga ang sinasabi nila na may kasama akong lalaki dahil nasa Mindoro na si Hill ng mga panahon na to. Sobrang sermon ang inabot ko kay mama ng gabing to. Akala ko nga nito ay may mga tsismosa lang na walang magawa sa buhay ang nagsusumbong ng kung ano-ano kay mama. Pero isang Sabado, hanggang 3 PM lang ang klase namin. Dahil exam namin nito, tricycle lang ang sinakyan ko pa uwi. At pagkababa ko sa amin, ay nakita ko si Papa. Nakatingin lang siya sa akin
habang nakakunot ang noon niya. Pagkapasok ko sa bahay, ay kinausap niya kaagad ako. Sino yung lalaking na unang bumaba sa tricycle kanina? Yun bang sinasabi ng mama mo na naghahatid sa'yo pauwi? Pa, mag-isa lang ako nakasakay sa tricycle. Wala po akong kasama. Maria, kitang-kita ng dalawang mata ko. Magsisinungaling ka pa. Baka naman may boyfriend ka na at mapabayaan mo ang pag-aaral mo. Pa, wala naman po talagang naghahatid sa akin. Wala naman po akong kasama sa tricycle kanina bukod sa driver eh. Hindi ko talaga maintindihan kung anong kababalagan na nangyayari sa akin nito. Bakit may nakikita silang lalaki na hindi ko makita? Hindi lang to, dahil ang mga sumunod na araw ay patuloy lang ang pangyayaring hindi ko lubos na maintindihan. Hanggang dumating ang 18th birthday ko at dahil nasa legal age na ako, ay dito ko lang nagawang ipakilala sa parents ko ang boyfriend kong si Hill. Kinakabahan pa ako nung una dahil akala ko'y papagalitan ako o kaya sa sermon na nila papa at mama. Pero kinausap lang naman nila ng masinsinan ng boyfriend ko. Natuwa pa nga sila dahil kahit LDR kami dahil taga Mindoro siya, ay nagawa niyang humarap at magpakilala sa parents ko. Simpleng handaan lang naman ang ginawa namin noon dahil hindi naman bongga ang dibo ko. Marami din namang tao dahil invited ang mga kaibigan ko. Abala ako sa pag-aasikaso ko sa mga bisita nang lumapit ang bunso kong kapatid at sinabing may naghahanap daw sa akin sa labas. Sinabi kong papasukin niya pero ayaw naman daw pumasok ng bisita ko. Naisip kong baka isa sa mga kaklase ko na nahihiyang pumasok lang kaya pinuntahan ko to sa labas. Pero paglabas ko ay wala naman ako nakitang tao rito kaya hinayaan ko na lang. Nang lumalim na ang gabi ay isa-isa na nagpaalam ang mga bisita namin. Nagpaalam na rin ito si Hill na uuwi na siya. Pa, ma, hatid ko lang si Hill dun sa sakayan ah. Bunso, samahan mo muna ang ate mo. Una na po ako tito-tita. Maraming salamat po. Mag-ingat ka pa, we. Pagkahatid namin kay Hill, ay umuwi na rin kami kaagad ng kapatid ko. Habang naglalakad kami pa uwi, ay tinanong ko siya ulit kung talagang may naghahanap sa akin kanina. Oo ate, kilala mo nga raw siya eh. Ang sabi pa sa akin, ito na raw ang tamang panahon. Anong tamang panahon? Ewan ko dun ate. Gwapo sana kaso mukhang weirdo. Baka gusto maging jowa mo kaya nasabi niya yun. Uy bunso, huwag kang magbiro ng ganyan ah. Baka mamaya makarating kay Hill yan at mag-away pa kami. Totoo nga ate. Bahala ka nga kung ayaw mo maniwala. Hindi na lang ako kumibo pero napapaisip pa rin ako kung sino ba talaga ang lalaking yun na sinasabi ng kapatid ko. Nang gabing to ay nanaginip ako ng kakaiba. Sa panaginip ko ay nakita ko ang sarili ko na papunta sa bahay ng boyfriend ko. Kilala na ako sa kanila dahil halos lahat ng pinsan at kapatid niya ay friends ko na sa Facebook. Nakangiti silang lahat sa akin maliban sa isang lalaking na daanan ko. Nakayuko lang to at may sombrero na pang magsasaka kaya hindi ko makita ang mukha niya. Nakaputing damit at itim na pantalon din ng lalaking to. Tinanong ko to kung saan ko makikita si Hill hanggang may itinuro siya. Sinundan ko ng tingin ang itinuro niya. Nang tignan ko ulit ang lalaki para magpasalamat ay wala na to sa kinatatayuan niya. Dumiretso na lang ako sa itinuro niyang bahay. Pero bago pa man ako makapagsabi ng tao po ay nakita ko na si Hill. Nakatalikod siya sa gawi ko at may kasama siyang babae at ipinakilala niyang girlfriend niya ang babaeng to. Nasaktan ako sa narinig ko dahil bakit ibang babae ang ipinapakilala niya sa mga magulang niya. Nanikip ang dibdib ko kaya tumakbo na lang ako palayo sa kanila. Hanggang nagising ako, nahingal at umiiyak. Parang totoong-totoo ang panaginip ko. Bigla din akong kinabahan dahil naalala ko yung unang boyfriend ko na panaginipan ko rin to noon. At yung panaginip ko na yon, nagkatotoo. Dahil hindi ako mapakali, ay tinawagan ko ang boyfriend ko para sabihin sa kanyang panaginip ko. Sabi niya sa akin, ay pupuntahan niya ako para hindi na ako mag-isip ng kung ano-ano. Pumunta naman siya sa amin dito sa Laguna ng sumunod na araw. Kahit na malayo ang Mindoro, kahit paano, ay kumalma ako't nawala ang takot ko at pagdududa. Muntik pang may mangyari sa aming dalawa nito ni Hill dahil kami lang ang tao sa bahay. Mabuti na lang inapigilan ko siya dahil natatakot din ako kung anong pwedeng kalabasan ng mangyayari. Kahit pa sabihing ilang araw na lang din naman ay graduation ko na. Pagka-graduate ko ay nakahanap din naman kagad ako ng trabaho. Nang mga panahon na to ay nasira ang phone ko at matagal pa ang sahod kaya wala kaming contact sa isa't isa. Nang makuha ko ng unang sahod ko ay cellphone kaagad ang binili ko. Agad kong tinawagan si Hill dahil sobrang na-miss ko na siya. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Lumuwas si Hill sa Laguna para daw makapag-usap kaming dalawa. May tumawag sa akin lalaki. Sinabi niyang tigilan na raw kita.
Wala naman akong ibang lalaki dito. Nasira lang talaga yung cellphone ko at kakabili ko lang ng bago. Pwede ka naman makitext o tawag pero bakit hindi mo ginawa? Sorry, masyado akong nakampante eh. Ayaw mo na ba? Sa tingin mo, anong iisipin ko nang bigla ka na lang walang paramdam sa akin? Sorry talaga. Bigyan mo pa ako ng second chance. Sorry pero... Yumuko na lang siya nang titigan ko siya sa mata. Sabi niya na ayaw niya na at pagod na raw siya. Kaya napaiyak na lang ako ng malakas nito. Aminado ako na may kasalanan ako sa mga nangyari. Masyado akong nakampante na kahit hindi ko siya i-text o tawagan ay nandyan pa rin siya. Naghihintay lang para sa akin. Pumayag ako makipag-hiwalay nito dahil kasalanan ko rin naman. Nasaktan ko siya kaya naisip kong palayain na siya para mapag-isip-isip kaming dalawa. Naging maayos ang hiwalayan naming dalawa dahil akala ko nasaktan ko lang talaga siya. Hindi ko akalain na kaya pala niya ako hiniwalayan ay dahil may iba na siya. Nakita kasi ng katrabaho ko noon na nagpalit siya ng profile picture niya sa FB at picture pa talaga ng bagong girlfriend niya ang inilagay niya. Nagpalit din siya ng status ng mismong araw na naghiwalay kami. Naging in a relationship siya sa babaeng yon. Grabe. Isang buwan lang akong hindi nakapagparamdam. Nakahanap na agad siya ng kapalit ko. Kaya nga friend huwag mo nang iyakan ng ganyang klaseng tao. Pabalik-balik siya dito sa Laguna pero hindi ka man lang niya naisip na dalawin nung hindi mo na siya nakokontak. Baka kamo, habang kayo pa'y may jowa na siyang iba no? Sobrang sakit ng ginawang yun sa akin ni Hill. Nakonsensya pa ako ng sobra dahil pinapalabas niyang ako ang nagkamali. Aminado naman ako dun pero bakit ang bilis naman niyang makahanap ng kapalit ko? Dito ko naalala ang minsang napanaginipan ko. Yung babaeng ipinakilala niyang girlfriend niya sa mga magulang niya. Para bang ang mga panaginip ko ay laging nagsisilbing babala. Para bang inilalayo ko sa mga maling lalaking nakikilala ko. Kapag nasasaktan ako at umiiyak at sa tuwing kailangan ko ng karamay, ay muling nagpapakita sa akin ang lalaking yun sa panaginip ko. Katulad na lang ng minsang managinip ako. Nasa dagat kaming dalawa, magkatabi at magkahawak ang kamay. Pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw. Ewan ko ba, kapag kasama ko siya, ay sobrang kalmado ang paligid. Gumagaan ang pakaramdam ko at nawawala ang sakit at kirot ng puso ko. Nakakalimutan ko ang lahat dahil sa magagandang tanawin na nakikita ko, pati na rin sa init ng palad niyang nakahawak sa mga kamay ko. Ang ganda naman dito. Dito ka na lang, masaya rito. Oo nga eh. Tahimik dito at sobrang payapa. Ano, pumapayag ka na ba na dito ka na lang? Pag-iisipan ko. Bigla na lang ako nagising sa malakas na boses ng kapatid kong bunso. Dito ko lang din nalaman na nananaginip na naman ako. Sa tuwing kasama ko kasi siya sa panaginip ay parang totoong-totoo talaga to. Ate Maria, birthday ni Kuya ngayon. Darating yung girlfriend niya. Nako, oo nga pala. Kaso may trabaho ako eh. Susubukan ko na lang umuwi na maaga. Pero kapag na-late ako ng uwi, ipagtabi mo na lang ako ng cake ah. O sige ate. Mabilis ako naganda para pumasok sa trabaho ko. Kailangan kong lumaban sa buhay. Kung pwede nga lang sanang manatili sa panaginip ko ay ginawa ko na. Kaso, hindi naman pwede. Kailangan kong harapin ang realidad ng buhay. Nang maisip kong nasa realidad na naman ako, ay muli ako nakaramdam ng lungkot. Naramdaman ko muli ang sakit. Pero kahit nasasaktan ako, ay kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong pumasok sa trabaho at magpanggap na malakas sa harap ng mga tao. Pero sa tuwing mag-isa ako, ay sinusubukan kong tignan ang Facebook profile ng ex ko, pati na rin ang girlfriend nito. Kaso nakablock na ako sa kanya eh. Tanging sa mga sinesend lang ng litrato ng mga pinsan niya ang nagiging impormasyon ko sa kanila. Dahil dito, kaya ako nalaman ang itsura ng ipinalit niya sa akin. Sabi sa akin ng pinsan niya na mas gusto raw nila ako kasi hindi raw magandang ipinalit ni Hill sa akin. Ganito lang ang naging routine ko araw-araw. Papasok sa trabaho sa umaga at uuwi sa gabi para matulog. Gusto ko kasi ang kapayapaang ibinibigay sa akin ng mga panaginip ko. Kaso ang kapayapaan na inaasahan ko ay hindi nangyari. Kinabukasan kasi ay ang sermon ni mama ang bumungad sa akin. Kumakain kami nito sa lamesa kasama ang mga kapatid ko. Ikaw Maria, kababae mong tao yung paghiga mo parang lalaki. Ayusin mo naman ang pagtulog mo. Gabi-gabi na lang tuwing sisilip ako sa kwarto mo. Nakabuyang-yang ka. Hindi ka pwedeng makitulog sa ibang bahay. Kasi baka ano pa mangyari sa'yo. Yung damit mo nakataas. Gabi-gabi ka na lang ganyan. Para bang binabalandra mo yung katawan mo. Mold star ka ba? Nagtaka naman ako sa sinabi ni mama. Hindi kasi ako nakakatulog sa gabi nang hindi nakakumot.
Kaya imposibleng nakabuyangyang ako dahil sanay na sanay ako nakakumot habang natutulog. Pero mas kinalabutan ako sa sinabi ng kapatid kong lalaki. Maria, may sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kang matatakot ha. Ano ba yun? Basta huwag kang matatakot ha. Oo na, ano ba kasi yun? Pumasok ako dun sa kwarto mo para sana kumuha ng damit na ipapahiram ko kay Ira. Hindi ko alam na sumunod pala siya sa akin. Tapos, tapusin mo nga yung kwento mo. Pinakakaba mo ko eh. Sumilip lang naman siya pero hindi siya pumasok. Paglabas ko, nakita ko siyang namumutla at parang takot na takot. Nagyaya na nga siya kagad umuwi. Bakit daw siya natakot? Kumpletuhin mo na nga kasi yung kwento mo. Bukas ang third eye ni Ira. May nakita siyang itim na lalaki dun sa sulok ng kwarto mo. Hoy, tarantado ka ha. Tinatakot mo ako. Totoo nga, hindi kita tinatakot. Itim daw ang balat, kaya hindi niya maaninag ang mukha. Taktika talaga. Huwag mo akong pinagtitripan. Tumataas ang balahibo ko sa'yo eh. Sabi mo hindi ka matatakot. Bakit ngayon takot na takot ka na dyan? Simula ng araw nang sabihin ng kapatid ko na may lalaking itim sa kwarto ko, ay dito na nagsimula magbago ang itsura ko. Tinubuan ako ng malaking bulutong sa mukha at kapag pumutok to, ay amoy patay na daga. Halos gabi-gabi kong iniiyakan ng mukha ko. Bukod kasi sa mahapdi ang mga tumutubong bukol, ay nag-aalala kong baka hindi na bumalik sa dati ang mukha ko. Pinatingin ako sa mga doktor pero walang nangyari. Kaya naisip ni mama na ipatingin na ako sa albularyo. Sumama ako sa kanila ni Papa kahit nung wala ako sa sarili ko nito. Pagdating pa lang namin sa bahay ng albularyo ay agad niya akong kinausap. Kahit unang tingin pa lang niya sa akin ay parang alam niya na kung anong pinagdadaanan ko. Mahal na mahal ka ng engkantong to, kaya hindi ka niya tinitigilan. Nakatingin lang siya sa akin pero hindi ako umiimik. Tinawas niya ako gamit ang papel at sa unang papel lumabas ang isang itim na anino. Ito ang tunay niyang itsura, iha. Sino po ba ang tinutukoy niyo? Alam ng anak mo ang sinasabi ko. Tumingin sila mama sa akin. Pilit nila akong tinatanong pero ang sagot ko lang sa kanila ay palaging wala. Kinausap ng albularyo sila mama at papa habang pasulyap-sulyap sa akin. Wala naman ako maintindihan sa mga nangyayari dahil para akong wala sa sarili nito. Pag uwi sa bahay ay agad na pumasok si mama sa kwarto ko habang si papa naman ay nagsindi ng insenso. Inayos ni mama ang mga gamit sa kwarto ko. Habang nagsasalita siya ay iniiba niya ng pwesto ang bawat gamit sa loob ng kwarto ko. Kung sino ka mang may gawa sa anak ko nito, lubayan mo na siya! Hindi pagmamahal ang ginagawa mo sa anak ko! Kung talagang mahal mo siya, tigilan mo ang ginagawa mong pagpapahirap sa kanya! Kinuha ni mama ang insenso kay papa at nagsimulang magpausok to. Kapag tinigil mo ang pagpapahirap sa anak ko, hindi kita papalayasin dito! Palayain mo na siya! At hahayaan kitang manatili sa tabi niya kahit bilang kaibigan lang! Pagkatapos nito, nag-insenso si mama sa buong bahay. Sinabihan pa niya ako na magsaboy ng asin sa buong katawan ko bago maligo. Sinunod ko ang gusto ni mama kahit hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari nito. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay iba na ang ayos nito. Paramdam ko pagod na pagod ako ng mga oras na to kaya agad ako nahiga. Sa huling pagkakataon, nakita ko ulit siya. Ang lalaki sa panaginip ko. Nakahawak na naman siya sa kamay ko. Habang naglalakad kami sa gubat, nakangiti siya sa akin pero nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Ito na ang huli. Huli? Tumigil kami ito sa paglalakad at humarap siya sa akin. Nakatingin lang siya sa akin habang hawak ang dalaw kong kamay. Masyadong malakas ang aking ama. Hindi ko siya kayang kalabanin. Anong ibig mo sabihin? Ang ama ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Siya rin ang aninong laging nasa kwarto mo. Pinipigilan niya akong makapasok sa panaginip mo. Pero bakit? Ngumiti lang sa akin to pero kahit nakangiti siya ay napakalungkot na mga mata niya. Hinawakan niya ang pisngi ko habang bumubulong na, "Mahal kita, Maria. Mahal na mahal. Kaso hindi tayo para sa isa't isa. Ayokong nakikita ka pang nahihirapan pa." Hindi ako nakaimik nito. Nakatingin lang ako sa labi niyang nakangiti sa akin. Kapag nalaman ni ama na magkasama ulit tayo, baka... Natigilan siya sa pagsasalita nang makita niya na may dalawang itim na nilalang na tumatakbo palapit sa amin. Hinila niya kaagad ang kamay ko at sabay kaming tumakbo palayo. Tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa isang riles. Ang ilalim nito'y bangin. Napatigil kami sa pagtakbo dahil sa harap namin ay meron pang dalawang tao na nakasuot ng itim na damit at maskara. Nakakatakot ang mga itsura nila.
Kaya napakapit ako sa lalaking nasa panaginip ko. Hindi ko alam ang gagawin ko nito kaya napaiyak na lang ako. Lalo na nang hilain ako ng isang nakaitim. Humingi ako ng tulong sa kanya at pilit ko siyang inaabot. Pero hawak na rin siya ng dalawang nakaitim pa at pilit nila kaming pinaghihiwalay. Tinawag ko ang pangalan niya habang umiiyak. Nakita ko na nag-aalala din siya sa akin habang pinipilit niyang kumawala sa mga nakahawak sa kanya. Ang hindi ko napaghandaan ay nang bigla siyang itulak ng mga nakaitim pa ibaba sa bangin. Napasigaw ako sa takot, lalo na nang makita kong nahulog siya sa bangin. Bago pa man siya nahulog, ay sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari, ay palagi lang siyang nasa tabi ko. Napaiyak ako nito habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan niya hanggang sa nagising na lang ako at umiiyak pa rin ako. Ramdam ko ang sobrang bigat sa dibdib ko. Dito ko na-realize na hindi lang siya basta panaginip lang. Totoo siya. Pero ang sobrang nakakasakit sa kalooban ko ay hindi ko maalala ang pangalan niya sa tuwing nagigising ako. Kaya wala akong maibigay na pangalan para sa kanya. Dahil hindi ko ito maalala, naiinis ako sa sarili ko. Dahil malinaw sa akin ang bawat panaginip ko. Lalo na yung huling sandaling isinisigaw ko ang pangalan niya. Pero nang gising na ako, ay hindi ko na ito maalala. Kahit anong pilit kong alalahanin to, walang pumapasok sa isip ko. At sa dami ng pwedeng makalimutan, bakit ang pangalan niya pa? Ang isa pang pinagtataka ko ay bakit sobrang apektado ako. Yung sakit na nararamdaman ko ay higit pa sa sakit na naramdaman ko sa mga naging boyfriend ko noon nung nakipaghiwalay sila sa akin. Siguro ay nasanay ako na sa tuwing nasasaktan ako ay nandyan siya palagi para pasahin ako. Pero ngayon, wala na siya. Kahit pilitin kong managinip, hindi na siya lumilitaw sa panaginip ko. Pagkatapos ng gabing yon, ay gumaling ang bukol ko sa muka. Paunti-unting nawala ang mga tumutubong bulutong sa akin hanggang sa tuluyang gumaling ako at bumalik sa dati ang mukha ko. Lumipas ang mga araw na hindi ko na siya nakikita sa panaginip ko. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Tuwing matutulog ako, wala akong ibang gustong makita kundi siya. Sobrang miss na miss ko na siya, pero hindi na siya muling lumitaw sa panaginip ko. Dito ko lang na-realize na mahalaga rin siya sa akin kahit nasa panaginip ko lang siya noon nakakasama. Matagal bago ako nakapag-move on dito. Halos 2 taon din ang lumipas nang magkaroon ako ulit ng boyfriend. Dito ko napatunayan na talagang ginagabayan ako ng engkantong yun sa pamamagitan ng panaginip ko. Nanaginip kasi ulit ako na may kasamang ibang babae ang boyfriend ko. Sweet na sweet sila habang kumakain sa isang restaurant. Habang nakatingin ako sa kanila ay biglang may humila sa kamay ko. Nang tignan ko kung sino to ay nakita ko ang isang lalaking nakaputing long sleeve. Nang tumingin ako sa mukha niya ay nagliliwanag to kaya hindi ko maaninag o makita ang mukha niya sa panaginip ko. Matapos ang panaginip na to ay alam kong maghihiwalay na rin kami ng boyfriend ko. Hindi nga ako nagkamali dahil makalipas ang 2 linggo ay nagkahiwalay kaming dalawa dahil nabuntis nito ang dati niyang girlfriend. Kahit sobrang nasaktan ako sa nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako sa lalaking nasa panaginip ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong siya yung lalaking nasa panaginip ko noon na humila sa akin para mailayo ako sa mga taong manloloko sa akin. Dito ko napagtanto na hindi pa rin pala niya ako pinapabayaan. Ginagabayan pa rin ako ng engkantong yon sa pamamagitan ng panaginip ko. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil alam kong buhay siya. Nandyan pa rin siya. Tinutupad ang huling sinabi niya sa akin na nasa paligid lang siya at patuloy niya akong gagabayan. Lumipas ulit ang 2 taon at nakilala ko na sa wakas ang mapapangasawa ko. Sa totoo lang ay natatakot ako na baka managinip ulit ako. Natatakot ako na baka magkahiwalay ulit kami ng bagong boyfriend ko. Inaabangan ko nga na managinip ako na may iba siyang babae. Pero lumipas ang 6 na buwan na hindi ako dinalaw ng ganung panaginip hanggang sa mag-propose siya sa akin at magdalang tao ako sa anak namin. Bago kami kinasal ng boyfriend kong to ay napapanaginipan ko na naman ulit ang engkantong yon. Nakangiti siya sa akin at sinabing malaya na raw ako. Hinawakan pa niya ang kamay ko at hinalikan niya ako bago niya binigkas ang salitang paalam mahal ko. Ngayong 2025 ay hindi ko pa rin makalimutan ang mukha niya. Nakatatak pa rin sa isip ko ang malungkot niyang mga mata, pati na ang matatamis niyang ngiti. Kahit ang mga alaalang nabuo sa panaginip ko ay nakatatak pa rin sa isip ko. Ang tanging hindi ko lang talaga maalala ay ang pangalan niya. Minsan, napapaisip ako kung bakit naiwan sa mga alaala ko ang lahat ng pinagsamahan namin. Pero bakit ang pangalan niya ay kailangan niyang ipagdamot. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya
dahil inilayo niya ako sa mga maling relasyon at lalaki na dumaan sa buhay ko. Kaya naman, napunta na ako sa tamang lalaki. Sa ngayon, ay masaya kaming nagsasama ng asawa ko kasama ang 6 years old naming anak. Hindi na rin nagpakita sa panaginip ko ang engkantong yon. Pero minsan, ay ramdam ko ang presensya niya sa paligid ko. Alam kong nakamasid lang siya sa akin. Sayang lang dahil nagkaiba ang mundo namin. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento kong to. Baka meron ding ibang nakaranas ang katulad sa naranasan ko. Baka masagot niyo ang tanong ko kung bakit kailangan ipagdamot ng engkantong yun ang kanyang pangalan. Salamat sa pakikinig o panonood sa kwentong matagal ko nang itinago. Sana makalaya rin ang kwento nyo, katulad ko. Kung maaari lang sanang piliin ang manatili sa gabing kay dilim. Dahil sa panaginip, sa bawat yakap mo, ramdam ko ang pag-ibig na totoo. Magkaibang mundo, magkalayong mundo, pero sa puso'y magkasama tayo.